Hello guys, konnichiwa. Ayan po, mag-update po ako sa inyo sa ating mga succulent dito sa ating deck. Ayan, nasa deck po tayo. So ngayon guys, itong i-update ko sa inyong aking Purple Delight Fountain na tinatawag ko itong fountain. Ayun po yung ano niya. Linagay ko lang dito kasi nga po walang araw doon. So itong mga nandito nating Purple Delight Fountain, variegated na po guys. Kino-convert ko siyang variegated kasi nakalikom tayo ng maraming cuttings nung nakaraan ng ating fountain. So ito guys ay napuno ko po ito ng ng variegated na cuttings. Then okay na po sila, okay na. At tingin ko okay na, medyo nag-grow na sila ng konti. So dahil nakita kong super dry at naglalaglagan ng mga dahon, diniligan po natin siya guys. So napansin ko yung ating mga succulents, malambot yung mga iba guys. At napansin ko kahit ilang days na hindi, dahil po winter po kami guys, winter po. Na ngayon, January, magfe-February na. So talagang ito yung pinakamalamig naming season. At hindi nagdadry ang lupa. So basa lagi, buhat ng diniligan ko. So talagang siguro mahigit ng 1 week, buhat ng mahigit pa guys, na 1 week ng nadiligan. Pero basa pa rin kung makikita nyo guys. Ayan, dinagdagan ko lang po ng lupa para sipsipin pa ng iba yung yung basa. So napansin ko guys dito, chinyek ko dahil malambot yung ibang dahon, parang maganda sila pero parang may mali, parang may nakikita akong mali. And then chinyek ko, may 3 po tayong nakita na naitapon ko na kasi guys, naitapon ko na, hinugot ko at durog na po yung kanyang, ang dami na niyang ugat guys, ang dami na po niyang ugat. Pero durog, 3 piraso yon, durog na po. Kasi meron akong nakita na wala nang dahon, nalaglag na, wala na, patay na yung stem na lang ang natira. Then pag huhugot ko, durog na yung ilalim niya. Sayang, sabi ko, ang dami na pa namang ugat. So, ayan, ayokong makipagsapalaran, ganon. So, ang ginawa po natin yung mga rosette nila, pinutol ko kasi medyo malalaki po yung rosette. Ito po yung rosette nila, yung iba guys, ayan pinutol ko, ayan. Kung makikita nyo, pa rin, sila, ayan po, ang mga nakuha kong rosette, ito pala, ayan ang mga nakuha kong rosette, lahat po yan, rosette, at dito rin po, ayan, mga rosette na nakuha natin, ayan. Ayan, mga bagong putol ko lang guys. Kita nyo, sariwang-sariwa pa. So, ayan po lahat ang rosette na nakuha ko. Kahit ito nga maliit, ayan pinutol ko. Kasi nga, para maano po, ang dumi ng aking deck. Kasi nagliligpit po tayo eh. So, ayan guys. Para yung hangin mag-circulate ng mabuti at matuyo po, yun ang rason ko dyan, para matuyo yung kasi natatakpan po yung lupa dahil sa laki ng mga rosette nila, so hindi niya nakukuwang matuyo. So kung makikita nyo, ayan, tinutukan ko na sila ng ilaw dito. Ilaw po yan, normal lang ilaw yan, hindi po yung grow light. Sa gabi ginagamit ko yan. So tinutok ko, ito munang inilagay ko kasi nandun po yan. Dito ko inilagay para matuyo nung diniligan ko. So kaso, wrong timing po siguro, hindi naman po natin kasi parang ang pag-aalaga natin ay nasa pa rin tayo guys. Yung hindi naman tayo kasi talaga professional or So sa ginagawa natin, pag-aaralan lang natin. So ang importante guys, nanonotice natin kung okay ba sila, tama ba yung ginawa natin. So kailangan i-double check. So ayan ang nakita kong rason. Ayan ang naisip kong rason na putulin yung rosette. Instead na tanggalin sila, kawawa naman, baka naman. Kasi nakita ko yung mga tinanggal ko guys, dahil cutting sa mga yan. Nakita ko yung tinanggal ko, marami ng ugat. So yung iba, nakikita ko naman yung nila, kumbaga green pa naman guys, ayan yung ganyan. Pero hindi ako sure doon hanggang sa dulo kung yan, ayan So, ang ginawa ko, pinutol ko na lang po para matuyo ng mabuti. Pero kung hindi yan ay, kung may mga mamamatay dyan, ibig sabihin hindi stable yung kanyang
roots or durog na may damage na sa loob. So kapag hindi naman po yun, pag may mga ugat na yon, ang mga yon sa growing season na siguro yon, mga March or April, makikita natin biglang mag-uugat na yung mga yon. Yun na lang ang itatapping natin ulit kaysa masira niya ng buo yung isang plant. So ayan po yung update ko sa inyo dito sa ating deck. Medyo matagal-tagal tayong hindi naka-update. So na ko nga i-ano ito sa inyo, i-share. So ayan, dito rin guys, may mga pinutol din ako na may mga natatabunan ng mga babies. Ito yung dito ko yung mga kinat guys. Ayan, makikita niyo yung mga kinat natin. Nung last time may mga suli na po. So ayan, at yung iba naman na kinat ko rin dito na may mga maliliit na babies sa ilalim na katulad ng mga yan. So kailangan ma-expose. So ang ginawa ko, pinutol ko na rin po. Total nagkat na ako. So ayan, yung mga pinagpuputol natin last time guys, ayan na po yung mga suli nila. Ayan, ang ating Purple Delight variegated. Ayan, kita nyo guys, may mga suli na. Ayun o. Diyan po tayo kumuha. Ito yung pinaka first propagation ko, yung mga cuttings na ginawa natin. And then diyan po tayo nagcut ng madami ng rosette na inilagay natin diyan. At ang ginawa ko, meron pa tayong isang cuttings. Ito po guys, ayan. Ito, tingin ko okay lang sila. Diniligan ko rin ng mga yan guys. Pero wala akong nakikitang yung parang nagtanggalan ng dahon or So, ayan. Pero hindi ko pa rin sure. Hindi ko pa rin na-check yan. Hindi ko pa rin na-check. Hindi ko alam guys. Ayan o. Mga cuttings kasi. O, tignan nyo. Napaka-healthy ng kanyang yan o guys. May ugat. Ayan. Mga cuttings din kasi ang mga nakuha natin. Pero ito kasi guys, matagal ko nang natubigan yan. Tinubigan ko lang ng konti kasi nga buhat nung nailagay ko sila dyan, hindi ko pa sila kasi napaka-dry po nila talaga. So ayan po yung mga plants natin. Pero pag yan guys, may time ako, checking ko rin yan kasi nandun siya sa dulo. Hindi ko tingnan niyo po, ang gaganda nila. So, ayan po ang ating mga plants dito sa ating deck. Ayan. Dito ako natutuwa guys, yung ating mga babies dito. Ito kasi, dating nakapatong yan dyan guys. Ito, dry naman siya. Dry naman po ito. Ito kasi ang basa, kaya ito ang in-expose natin at inilawan pa natin kahit pag cloudy kami dito guys. Ngayon maganda yung araw. Kaninang umaga guys medyo cloudy. Kaya binuksan ko yung ilaw. At may ginagawa ko kaya okay na rin para makita natin ng mabuti. So ayan po guys, in-update ko lang ito sa inyo para ayan po. Para malaman nyo yung rason bakit kasi ang ganda-ganda na po nito. Kaso kasi ayan na. Wala po tayong magagawa kasi minsan hindi natin alam kung yung ginawa natin ay tama ba o mali. So kasama na rin po yan sa ating lesson na rin po yan sa atin sa ating pag-aalaga. So next time pag ganitong season ng malamig na malamig, huwag ka magdilig betya. Di po ba? Minsan kasi talaga nakakaawa sila. So, ayan, hinabol ko dahil maganda naman yung panahon nung diniligan ko. Kaso napansin ko nga po ay, ayan, hindi natutuyo. So, ayan nga, uulitin ko na naman dahil nga po yung mga rosette nila pagkalaki-laki, yung natakpan, hindi na umaabot siguro po yung hangin hanggang dun sa nakukulo pa dun sa ilalim ng kanilang pinaka main dahil main stem, at dahil mga cutting sila hindi pa sila ganun ka-stable, katibay o yung kanilang mga roots. So ayan, ayan po, may mga natunaw, may mga ilang piraso. So para ayan lang, inulit ko na naman guys. Ayan lang po, ayan lang guys, at thank you so much for watching. Ayan po ang update natin sa inyo sa ating mga succulents. So ayan, hoping gagawin natin kasi guys, ang bala ko talaga, ayun, yung ating Purple Delight Fountain na yun, gagawin po natin siyang variegated.
So, kung itong mga naano ko dito, halimbawa nagkamali ako, tapos maraming namatay, matatagalan akong punuin yun ng ano. So, para masigurado ko lang guys na ano, kinuha ko na kagad yung mga rosette kasi malalaki naman itong mga ito. So, ayan, pwede pa silang mag-roots. Ayan guys, tingnan nyo kung gaano sila kaano. Di po ba? Tingnan niyo po, ganun sila kakulubot. Ibig sabihin, tulog sila. Diniligan ko, tulog sila, guys. So, hindi nila kayang sumipsip ng tubig. So, dahil sa sobra, kaya siguro yung iba, natunaw yung ano. So, tingnan nyo. Ayan. So, ayan. Hoping na matuyo yan kagad. At may ilaw tayo. At kita na po yung lupa. Kanina, hindi yan kita yung lupa, guys. Puro rosette na magaganda. Akala nyo healthy ang gaganda nila. So talagang ayan, madaya po minsan kasi ang mga succulents. Akala natin ay okay lang, pero tignan yung pinakadulo ng kanilang ugat, ano na pala, nabubulok na. So ayan guys, thank you so much for watching and have a good day po. Bye guys!